Lahat ay napapatingin sa babaeng naglalakad papasok sa isang mataas na gusali. Sino ba namang hindi mapapatingin sa maputi at makinis ang balat, mahabang mga binti, balingkinita ng katawan at artistahe ng mukha na babae? Excuse me po ma'am. Sino pong sadya niyo rito? Napatigil sa paglalakad si Jillian, binaba niya ang suot na sunglasses sa katiningnan ng guard na humarang sa kanya. Are you for real? Hindi mo ba nakikilalang kaharap mo? Pasensya na po ma'am. Kailangan ko pong makita ang ID po ninyo at malaman ang appointment niyo sa loob. Hindi ko na kailangan gawin ang bagay na yan dahil ako ang asawa ng may-ari ng kumpanyang to. Di nga po. My God! Just call your stupid boss and tell him na nandito ang asawa niya. Okay po. Wait lang po ma'am. Saglit na tumalikod sa kanyang guard upang tawagan ang kanyang asawa na alam niyang abala na naman sa pagtatrabaho sa opisina nito. Ilang sandali lang ay muli siya nitong hinarap at pinapasok na. Inirapan muna niyang lalaki bago nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng building para puntahan ang magaling niyang asawa. Pagpasok pa lang niya sa opisina, naabutan niya si Silom na abala sa pagpirma sa mga papeles na nasa mesa nito. Saglit itong natigilan at napatingin sa kanya. Hey, good morning wifey. Hindi mo ba sinabi sa mga empleyado mo na may asawa ka na? Hindi. Kailangan ba? Nang aasar ka ba talaga? Ang aga-aga pero ang init na agad ng ulo mo wifey. Stop calling me wifey. Ang bantot pakinggan. Mabantot? Kinikilig ka lang eh. What? Wala. Ano palang dahilan at nandito ka? Inilabas ni Jillian ang dala niyang envelope at nilapag ito sa harap ni Silom. Ano to? Open it. Tamad naman niyang binuksan ni Silom dahil may ideya na siya kung anong laman nito. Ilang beses niya nang nakita ang envelope na to. Hindi ito naiiba sa palaging dala ni Jillian so tuwing pupuntahan siya nito sa opisina. Divorce paper. Anong gagawin ko rito? Sign it. Nagbuntong hininga si Silom bago muling binalik ang divorce paper sa loob ng envelope at tinulak ito palapit kay Jillian. Ayoko. Come on, Silom. Pirmahan mo na yan para matapos ang pangungulit ko sa'yo. Ayoko pa rin. Kahit na araw-arawin mo ko, hindi ko pipirmahan ang divorce paper na yan. Maghiwalay na tayo. Palayain mo na ako dahil ayoko na. Tapos nang dahilan ng kasal natin. Tamad na binalik ni Silom ang kanyang atensyon sa mga papeles na nasa kanyang harapan. And? Walang ganang tanong niya sa babae. Hindi ko pa rin pipirmahan yan. Silom, please. Please. Pirmahan mo na yan. Kaya nga tayo sa ibang bansa nagpakasali para mapabilis ang paghihiwalay natin. Tapos ngayon, ayaw mo namang pirmahan ng divorce papers natin. Yes, that's right. Pero mukhang nakalimutan mo nang kailangan mo pa rin ang pirma ko para magkaroon ng halagang mga papel na yan. Kung ayaw kong pirmahan yan, wala kang magagawa. Ordinaryong papel ang mga yan. My God! Ano bang kailangan kong gawin para mapapirma ka lang sa mga papel na to? Inis na tanong ni Jillian sa kanya. Huminga ng malalim si Silom at tiningnan ng nag-aalboloto niyang asawa. Wala kang kailangan gawin dahil hindi ko pipirmahan yan, Jillian. Bakit ba kasi kating-kating kang makipaghiwalay sa akin ha? Ganun ba ako kahirap mahalin para sa'yo? Hindi ka ba masaya sa piling ko? Gusto mo bang sagutin ko ang mga tanong mo na yan? Ngumisi si Jillian kahit na naiinis na siya sa kaharap ng lalaki. Bakit gustong-gusto ko na makipaghiwalay sa'yo? Dahil gusto ko nang makalaya sa mga taong nasa paligid ko. Pangalawa, kahit na kailan ay hindi sumagi sa isip ng isang tulad mo ay mamahalin ko. Nagpakasal lang ako sa'yo dahil yun lang ang tanging paraan para makuha kong mana ko mula kay Lolo. At ngayon na nasa akin na yun, oras na para itapon ka. At huli, oo, hindi ako masaya sa piling mo dahil hindi naman talaga kita kilala eh. Isa ka lang estranghero sa buhay ko. Marahan nilang napangiti si Silom matapos marinig ang mga sinabi sa kanya ni Jillian. Kahit na nasaktan siya sa mga yon, hindi niya pinakitang apektado siya sa mga salita ng babae. Mas lalo mo lang akong binigyan ng dahilan para hindi pirma ng divorce papers na yan. Ikaw na rin nagsabi. May dahilan kung bakit nagpakasal tayong dalawa. Kung ikaw yung nakuha mo ang dahilan mo, ako hindi pa. Hindi ko pa nakukuha ang tunay na gusto ko. Talaga bang sinusubukan mong pasensya ko? Tumaas na ang gilid ng mga labi ni Jillian dahil unti-unti nang nauubos ang pasensya niya sa lalaki na kaharap niya. Okay, let's see kung hanggang saan ka tatagal, Mr. Fernandez. Mas matigas pa sa bakal ang kaharap mong tao, Mrs. Fernandez. Nagsukatan sila ng tingin, walang gustong magbitaw.
Gusto nilang ipakita sa isa't isa na desidido na sila sa kanilang naging desisyon. Parang kahit anong oras ay maaari silang sumabog dalawa dahil sa tensyon na mamagitan sa kanila. Nasa ganun silang posisyon nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Silam at pumasok mula rin ang sekretarya nito. Mr. Fernandez, nandito na po ang mga ka-meeting po ninyo. Huminga ang boss nito nang makita si Jillian sa loob. Mukhang naramdaman din nito ang tensyon na namumuo sa pagitan nilang dalawa dahil hindi ito gumawa ng kahit anong ingay habang nakatayo sa may pinto. Si Silam na ang unang nagbitaw sa pagtititigan nilang dalawa ni Jillian. Tumayo na siya at inayos ang sarili para pumunta na sa kanyang meeting. Ipapahatid na lang kita sa driver ko. I can handle myself. Nakapunta ako rito ng mag-isa. Makakauwi ako ng mag-isa. O sige na, mag-iingat ka sa pag-uwi mo ha. Mahal kong wifey, okay? Wifey, my ass. Dinampot nito ang envelope, saka muli siyang tinapunan ng tingin. Hindi ako susuko. Sigurado akong pipirman mo rin ang mato. Then, good luck. Do your best. Magkasunod silang lumabas sa opisina ni Silam. Muli na namang naghiwalay ang kanilang landas na may malaking hidwaan sa pagitan nila. Hindi na alam ni Silam kung kailan matatapos ang ganitong sitwasyon sa kanilang dalawa ni Jillian dahil ang tanging gusto niya lang ay mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang asawa pero mukhang hindi ganun ang gusto ni Jillian. Gusto na nitong tapusin ang pagiging mag-asawa nila at lumayo na sa kanya. Pero hindi niya hahayaang mangyari ang bagay na yun. Gagawin niyang lahat para hindi umalis sa tabi niya si Jillian. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang katigasan mo, Silam. Naglakad papasok si Jillian sa loob ng coffee shop kung saan niya kikitain ng taong sa palagay niya ay makakatulong sa kanya. Nang makita niyang katagpo niya, napangiti nilang siya bago kumaway rito. Buti sinipot mo ako. Kala ko itatakbuhan mo na naman ako. Wala na po akong ibang choice. Wala po akong pambayad sa'yo. Good. Buti naman yung nakakaintindihan tayong dalawa. Ano na po palang gusto niyong gawin ko? Madali lang naman ipapagawa ko sa'yo. Simpleng-simple lang. At kapag nagtagumpay kasi ipapagawa ko, makakabayad ka na sa mga utang mo sa akin at bibigyan pa kita ng bonus. Nakangiting wika ni Jillian. Nakita niya kung paano napalunok ang babae na nasa kanyang harapan. Kumislap din ang mga mata nito nang marinig ang kanyang sinabi. Okay po, Ma'am Jillian. Nice. Ngayon ang kailangan mo lang gawin ay akitin ang asawa ko. Po? Alam kong narinig mong sinabi ko, Grace. Ang gusto kong gawin mo ay akitin ang asawa ko hanggang sa bumigay siya sa'yo. Kailangan ay mahuli ko kayo sa akto. Pero ma'am, gagawin mo o gagawin mo? Tandaan mo, malaking perang atraso mo sa akin. Kung hindi ka pa makakabayad sa akin, pwede kitang ipakulong. Nakita niyang biglang nag-alinlangan ng babae na nasa harap niya. Napairap na lang siya bago maglabas ng 10,000 piso. Eto, paunang bayad. Kapag nagawa mo ng maayos ang pinapatrabaho ko sa'yo, baka mas malaki pang ibigay ko sa'yo. Ma'am, come on. I need your answer. Gagawin mo ba? O ipapakulong na lang kita? Gagawin ko na po. Pahingi na lang po ng information ng asawa po ninyo at kung saan ko po gagawin ang plano. Napangiti na lang ng malaki si Jillian nang marinig ang naging sagot ng kaharap niya. Binigyan niya rito ang ilang information ni Silam at kung saan ito makikita ang asawa. Ano nang gagawin mo kung ang tukso ng mismong lalapit sa iyo, my lovely hubby? Hindi na makapaghintay si Jillian na magawa ang kanilang plinano. Napakatalino niya, naisip niyang set up si Silam para magkaroon siya ng dahilan para mapirmahan na nito ang divorce papers nila. Abala naman sa kanyang pagtatrabaho si Silam nang may kumatok sa kanyang opisina. Come in. Sir, may naghahanap po sa inyo. Sino raw? May meeting ba ako ngayong araw? Galing daw po siya sa kabilang kumpanya. Grace daw po ang pangalan. Oh, really? Papasukin mo siya. Inayos ni Silam ang kanyang sarili para sa lubungan ng taong naghahanap sa kanya. Wala naman siyang inaasahang bisita ngayon. Sa totoo nga niyan ay si Jillian ang hinihintay niyang dumating sa kanyang opisina. Ilang minuto lang ang kanyang hinintay nang may isang babaeng nakasuot ng hapit na dress. Halos tumuwa ng kaluluwa nito at muntik nang hindi matakpan ang hinaharap nito. Kaya nangunot ang noon niya at naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi. Who are you? Agad niyang tanong dahil ngayon lang niya nakita ang babae at base sa itsura nito, mukhang hindi naman ito galing sa kabilang kumpanya. Good morning, Mr. Fernandez. It's nice to meet you. Okay. Nagtataka siya kung sino bang kaharap niyang babae. Good morning. But
Can I have your name at anong sadya ng pagpunta mo rito? Masyado ka namang mainipin, Mr. Fernandez. Nagsimulang maglakad ang babae sa kanya, kaya naman bahagya siyang napaatras. Magpapakilala naman ako sa iyo eh. Mapang-akit na sambit nito. Kinagat pa nitong pang-ibabang labi na parabang hinihikayat siya nitong lapitan nito, pero walang ibang nararamdaman si Selim kung hindi kilabot dahil nakakatakot ng babaeng nasa harapan niya. Nang makalapit ito sa kanya, pinagapang itong malalantik nitong mga kamay sa malapad ng dibdib. Ako ang babaeng tutukso sa init ng katawan mo. Tumingkay ang babae at sinubukan siyang halikan, pero bago pa man magtagumpay ang kaharap niya, ay hinawakan niya na ito sa magkabilang balikat. Wrong move ka. I'm married and I have a wife. Silosa pa naman ang isang yun. Baka pag nakita ka niya, tanggalan ka niya ng ulo. Gusto mo ba yun? Naninindak na tanong ni Selim habang nakataas ang daliri niyang may suot na singsing. Hindi naman niya malalaman eh. Hindi pa rin. Loyal kaya akong tao. Kaya hindi mo pa rin ako matutukso. Doon ka na lang sa iba. Dahil mahal kong asawa ko kaya imposible yung binabalak mo sa akin, oh. Bahagyang tinulak ni Selim ang babae. Inayos niya ang kanyang sarili bago walang buhay na tinignan ng babae. Hindi niya alam kung anong tunay itong sadya sa kanya, pero sinayang nito ang oras niya na sana'y inilaan nilang niya sa pagtatrabaho. Bukas ang pinto ng opisina ko. Kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga security ko, kusa ka na lang umalis dito. Saktong kauupo lang ni Selim sa kanyang swivel chair nang bigla namang bumukas ang pinto ng opisina niya at pumasok doon ang asawa niyang magkasalubong ang mga kilay at masama ang tingin sa kanya. What is the meaning? Natigilan ito nang makitang nasa isang sulok lang ang babae na pinadala niya sa opisina ni Selim. What is happening? Oh, wifey, buti na lang dumating ka na. Tumayong lalaki at lumapit sa kanya. Napaigdad si Jillian nang bigla na lang siyang yakapin sa bewang ni Selim. That girl, di ko yun kilala. Bigla na lang siyang dumating dito at sinubukang akitin ako. Pero buti na lang, loyal ako sa'yo, no? At sinabi ko sa kanyang maisawa na ako. Pinakita ko pa nga sa kanyang singsing natin, oh. Halos malaglag naman ang panga ni Jillian sa kanyang narinig. Hindi ganun ang inaasahan niyang madadatnan niya sa opisina ng kanyang asawa. What the hell? Yes, what the hell talaga. Paalisin mo na siya dahil nakakakilabot siya. You! Get out of here! Ang kapal ng mukha mong akitin ng asawa ko? Susugurin sana ni Jillian si Grace na pinapunta niya rito, pero hindi niya maintindihan kung bakit nang makita niyang itsura ng babae ay bigla siyang nakaramdam ng inis para dito. You heard my lovely wifey. Get out of my office now. Sorry po. Dali-daling lumabas ng kanyang opisina ang babae. Ay, buti na lang umalis siya. Sa susunod, huwag ka nang magpapadala ng babae para akitin ako, okay? What? Alam mo? I know you, wifey. Gagawin mo ang lahat para mapapirma mo ako sa divorce paper natin. But sad to say, ang mga ganong bagay hindi gagana sa akin. Hindi ako mahilig sa babae. Bakit ba kasi ayaw mo pa akong pakawalan? I want to be free. Gusto kong mag-travel kung san-san. Eh di mag-travel tayong dalawa na magkasama. Malaya ka naman gawin ang mga gusto mo habang mag-asawa pa tayo eh. Kung saan ka sasaya, ay gawin mo lang. Hindi kita pipigilan. Itinulak siya ni Jillian palayo rito. Pinagpaganito ang sarili at magkasalubong ang mga kilay na tiningnan siya. Gusto kong magbuhay dalaga. Then go. I won't stop you. Paano kung gusto kong humanap ng iba? Gusto kong magpaligaya kasamang iba't ibang lalaki. Napangiti na lang si Selim bago niya hilahin palapit si Jillian palapit sa kanya. Try to do that. Ako na mismong nangangako sa'yo. Makikita mo kung paano magalit ang mabait. Inilapit niyang mukha sa kanyang asawa na walang kakilos-kilos sa mga bisig niya. Kinuha niyang pagkakataong yun para halikan ng mapanuksong mga labi ni Jillian. Kung ikaw siguro makakakit sa akin, baka matukso mo pa ako. Bulong niya sa mismong mga labi nito. Binitawan ni si Jillian na natulala lang sa kanyang ginawa. Nakangiti siyang napailing bago bumalik sa swivel chair para ipagpatuloy ang naantalan niyang pagtatrabaho. Let's eat lunch together. Tatapusin ko lang to tapos kakain na tayo. Iniisip pa rin ni Jillian ang sinabi sa kanya ni Selim. Kung siyang mga akit dito, baka raw magpaakit pa ito sa kanya. Pero kahit na kailan, ay hindi niya naisip na gawin ang mga bagay na yun kay Selim. Lalo na at hindi naman sila nag-honeymoon ng lalaki. Arranged marriage lang naman ang kasal nila at nangyari lang yun dahil pareho silang may gustong makuha sa kanilang mga pamilya. At ngayong nakuha niya ng mana niya sa yumao niyang lolo,
Gusto niya nang tapusin kung ano man ang nasa marriage contract nilang dalawa ni Silam. At para magawa ang bagay na yun, ay gagawin niyang bagay na kahit kailan ay hindi niya pa nagawa sa buong buhay niya. Anong oras ba umuuwing lalaking yun? Inayos na muli ang kanyang sarili dahil nilalamig na siya sa labas ng kondo ni Silam. Maghahating gabi na, pambihira. Dapat pala ipagbabukas ko ng pagdandi ko. Julian, what are you doing here? Mabilis siyang napatingin sa kanyang asawa. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Galing pa akong meeting. Kanina ka pa rito? Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka rito? Sana'y maaga akong umuwi. Paano pa magiging surprise yun kung sasabihin ko na sa'yo? Stupid. Wow, iso-surprise mo ako? Wow naman. Mahal mo na ba ako? Stupid ka nga. Buksan mo na yung pinto at nilalamig na ako. Bakit kasi ganyan ang suot mo? Lalamigin ka talaga niyan. Naramdaman ni Jillian na may mainit na bagay ang pumatong sa nakabalandra niyang mga balikat. Tara na sa loob. Akmang maglalakad na sana papasok si Silam nang may naisip na kung ano si Jillian. Nagpanggap siyang napatid, kaya naman sinalo siya agad ni Silam pero naging dahilan naman yon para sumilip ang malulusog niyang dibdib. Kitang-kita niya kung paano dumapuro ng paningin ng lalaki at napalunok. Lihim na lang na napangisi si Jillian bago umayos ang pagkakatayo. Okay ka lang? I'm sorry, masakit na kasi ang mga paa ko eh. Kanina pa ako nakatayo sa labas. Nakita niyang bumaba naman ang tingin ng lalaki sa mahahaba niyang hita. Gusto niyang matawa sa reaksyon ni Silam para itong kabado at takot na takot. Tara na sa loob para makapapahinga ka. Nauna nang maglakad si Silam sa loob ng kondo, nakita niyang dumiretso ito sa kusina upang uminom ng tubig. Natutuwa talaga si Jillian sa nakita niya ngayon dahil halatang nagsisimula ng maapektuhan si Silam sa ginagawa niya. Silam, pwede mo bang tingnan yung paa ko? Feeling ko kasi na-sprain ako eh. Please, hubby. Ang sakit-sakit ng paa ko. Umakto pa si Jillian na nasasaktan kaya dali-daling lumapit sa kanya si Silam. Naupo siya sa sofa na nasa sala nito, sa kanya tinaas ang paa. Saan banda? Diyan sa may bandang kaliwa. Dito? Hinaplos ni Silam ang kanyang paa at nagtaasan ang mga balahibo niya. Oh God, yes, diyan. Pero dahan-dahan na nga. May kiliti ako rin eh. Sige, dadahan-dahanin ko lang. Sinimulang imasahe ni Silam ang kanyang paa habang tinitingnan siya sa mga mata. Ganto ba? Oo, ganyan nga. Ang galing mo. Talaga? Yes, ang sarap po dyan. Hinawakan niyang kamay ng lalaki at hinila ito palapit sa kanya. Muntik nang bumagsak si Silam sa kanya, pero mabuti na lang at naituko dito ang braso sa gilid niya. You look handsome today. What are you doing, Jillian? Ngayon lang kasi kita natitigan. Ang gwapo-gwapo pala talaga ng asawa ko, no? Jillian, don't play around me, please. Maawa ka sa akin. Why? Ayaw mo ba nung kinakompliment kita? Gusto, pero hindi sa ganitong paraan. Parang inaakit mo na ako eh. Kung hindi ka patitigil, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. At matagpuan mo na lang sarili mong nasa ilalim ko habang sumisigaw. Ngumisi si Silam dahilan para itulak niya ito palayo sa kanya. Hindi niya inaasahan na napakapilyo talaga ng lalaki na pinakasalan niya dahil mukhang magpapatukso talaga ito sa ginagawa niyang pang-aakit dito. Uuwi na ako. Dito ka na lang matulog. May guest room naman dyan eh. O baka naman, gusto mo akong samahan sa kwarto ko. In your dream, mas pipiliin kong maging tuyot kesa makasama ka sa iisang kama, no? Okay, ikaw ang bahala. Minsan kasi, may batang umiyak dun sa guest room. Silam! Tumatawa siyang tiningnan ng lalaki. What? Nakakainis ka. Sigaw niya rito sa kanaunang maglakad papunta sa kwarto ng lalaki. Mas pipiliin niyang makatabi ang lalaki kesa marinig ang iyak ng batang sinasabi ni Silam. Alam naman niyang nananakot lang ito, pero yun ang kahinaan niya kaya sa huli, natagpuan niya na lang kanyang sariling nakahiga sa kama kasama si Silam. Tahimik silang dalawa, hindi niya alam kung gising pa ba ang lalaki, pero wala siyang pakialam. Hindi ka pa ba matutulog? Bakit ba pinapakilaman mo ako? Kung inaanto ka, matulog ka na. Okay, basta kapag may kumalabit sa'yo huwag mo na akong gigisingin Puwisit ka talaga. Mabilis niyang sinarado ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Ako dapat ang nananakot sa'yo ngayon eh. Galingan mo lang sa susunod. Malay mo,
Bumigay na talaga ako at pirmahan ko ng divorce paper nating dalawa. Bakit ba kasi ayaw mong pampirmahan yun? Pareho naman tayong makikinabang kapag naghiwalay tayo eh. Magiging malaya ako at ganun ka rin. Pwede ka nang maghanap ng ibang ipapalit sa akin. Ikaw, bakit ba gustong-gusto mong makipagwalay sa akin? Ayaw mo ba talaga sa akin? Sinagot ko ng tungkol sa bagay na yan. Well, sabihin na lang natin, hindi pa rin ako satisfied sa rason mo. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Tumalikod si Jillian mula kay Silam at pinikit ang mga mata kahit hindi pa siya inaantok. Natahimik din ang lalaki na katabi niya. Ang akala niya ay tulog na ito, pero narinig niya ang boses nito na nakapagpatigil sa kanya. Hindi ka naman mahirap mahalin. Sadyang pilit mo lang ako tinutulak palayo sa'yo, Jillian. Nagising si Jillian na wala na si Silam sa kanyang tabi, pero may naabutan naman siyang pagkain sa side table. Nag-iwan pa ng sulat ang lalaki na nagpangiti sa kanya. Hindi ka rin naman mahirap mahalin, Silam, but you're too good for someone like me. Hindi makapag-focus sa kanyang pagtatrabaho si Silam sa tuwing naiisip niya ang kinikilo si Jillian sa harap niya nang magpunta ito sa kondo niya. Alam niya namang naging desperadang ng kanyang asawa at gumagana ang ginagawa nitong pang-aakit sa kanya, kaya nababahala siyang baka bukas makalawa ay mapirmahan niya na ang divorce paper nilang dalawa. Napabuntong hininga na lang siya bago saglit na napatigil sa ginagawa. Look what have you done, wifey? Napaangat ng tingin si Silam nang bumukas ang pinto ng opisina niya. Ang akala niya si Jillian ang nandito, pero bumagsak lang ang kanyang balikat nang makita ang sekretarya lang niya pala ito. Sir, pinamove po ni Mr. Fresco ang meeting niyo mamaya. Okay, alamin mo kung kailan niyo gusto makipag-meeting sa akin. Then, gusto pong makipag-dinner date sa inyo ni Miss Lanistosa? Sabihin mo, masyado akong busy. Hindi ko mapapaunlakan ang invitation niya. Okay po sir, yun lang po. Alright, pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Sir? Yes? Napansin ko po kasing free kayo bukas. Itatanong ko lang po sana kung gusto niyo pong mag-dinner kasama ako. Hindi, may lakad kami ng asawa ko. Yes, my husband. Agad na napangat ang tingin si Silam nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Jillian. Hello, hubby. How's your day? You missed me so much? Oh, I miss you so much. Lumapit si Jillian sa kanya at walang pagdadalawang isip na umupo sa kanyang kandungan. Ipinulupot pa nitong mga braso sa kanyang batok sa ngumiti. Reject her. Tiningnan ni Silam ang kanyang sekretarya na nakatingin sa kanilang dalawa. I'm sorry, lovely. May date kasi kami ng asawa ko eh. Next time, hindi rin pwede. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Nandito na ako, yung asawa niya. Tapos pinipilit mo pa rin siyang makipag-date sa'yo? Hindi naman po kayo mag-asawa talaga. What did you just say? Akmang tatayo na si Jillian nang pigilan niya ito. Walang buhay niyang tiningnan ng sekretarya dahil sa sinabi nito. Miss Lovely, kailan ka pa nagkaroon ng karapatan ng pakilaban ng personal kong buhay? Pasensya na po, sir. Umalis ka na sa opisina ko. Consider this as a warning. Kapag naulit pang gantong pangyayari, mag-impake ka na at umalis sa kumpanya ko. Pasensya na po talaga, sir. Nagmamadaling lumabas ang opisina ang kanyang sekretarya. Nang makalabas ito, ay muling tinangka ni Jillian na umalis sa kanyang kandungan, pero hindi niya na ito hinayaang mangyari. Don't mind her. I'm not affected, Silam. Wala rin akong pakalam sa babaeng yun. Totoo namang sinabi niya eh. We're not really husband and wife. Kaya pirmahan mo na ang divorce paper nating dalawa. Ayoko pa rin. Hinawi niya ang buhok ni Jillian at tinitigan ang magandang mukha ng asawa niya. Magdi-dinner tayo bukas. Ayoko rin. Kung hindi mo pipirmahan to, hindi ako makikipag-date sa'yo. Pero sinabi mo kanina may lakad tayo bukas, di ba? Come on! Palusot lang yun para tumigil ang makitimong sekretarya. Don't take it seriously. Tsaka pwede ba? Sisantihin mo na siya. Baka mamaya hindi ko matansyang taong yan at ihulog ko na lang yun mula sa rooftop. Nagsiselos ka ba? Ako? Nagsiselos? Asa ka? Sayang. Kung nagsiselos ka, baka pirmahan ko ng divorce paper nating dalawa. Hindi ako tangang tulad mo, Silam. Natawa na lang siya dahil sa katarayan ng kanyang asawa. Napailing na lang siya bago yakapin ito sa bewang. Mag-date tayo bukas. Doon na lang tayo sa condo mo para less hassle sa'yo. Hindi pa naman ako pumapayag sa invitation mo ah. Malay mo, mapapirma mo na ako. Kinindatan niyang babae
Ang akala niya ay aangal pa rin ito, pero inirapan na lang siya nito bago tumayo mula sa kanyang kandungan. Don't be late ha. Matutulog na lang talaga ako kapag na-late ka. Yes po, noted wifey. Inirapan lang siya nito bago maglakad palabas ng kanyang opisina. Pero habang nakatalikod ang babae, kinuha niyang pagkakataon upang pasadahan ang tingin ng buong katawan nito. At napalunok na si Silom na sa pagtingin pa lang sa katawan ng asawa niya ay nabubuhay ng kanyang katawan. Oh, Lord. Halin mo po ako sa tukso kung ayaw niyong mabaliw ang anak niyo. At tiningnan ni Jillian ang kanyang sarili. Sinigurado niyang nakaayos ang kanyang mga gagawin mamaya kapag dumating ng kanyang asawa. Imbis na mamahaling dress ang suot niya, nagsuot lang siya ng nighties na pinatungan niya ng itim na roba para mas mukha siyang kaakit-akit. Desperado na siya. Ito na ang pinakamalala niyang naisip sa lahat at sana lang ay makumbinsi niya ng asawa sa gagawin niyang to. Napatingin siya sa may pinto nang marinig na niyang may nag-doorbell doon. Huminga muna siya ng malalim bago pagbuksan si Silom na pormadong-pormado sa kanya. Good evening. Gulat na bati ng lalaki sa kanya nang makita ang suot niya. Oh, ang akala ko ba'y dinner date to? Bakit nakapang honeymoon attire ka? Ayaw mo nun? Para ganahan kang kumain? Kung ikaw sigurong kakainin ko, gaganahan ako. May sinasabi ka? Wala. Here. Bouquet of your favorite white tulips. Pasok. Lihim niyang inamoy ang dalang bulaklak ni Silom at napapangiti na lang siya ng maamoy ng mabango nitong halimuyak. Nagugutom ka na ba? Magpapakain ka na ba? Yes. Wait. Parang ang pangat ng tanong mo. Kakain muna tayo bago tayo Magano? Ikaw sabi ko na nga ba, may pagnanasa ka rin sa akin eh. Yuck, Silom. Lubayan mo nga ako. Hindi ko na kinakayang kakapalan ang mukha mo Napatigil siya nang humarap ang lalaki sa kanya na may ngiti sa labi. Bakit? Kahit minsan ba hindi mo ako pinagnasahan? Kung isang tulad mo lang din naman ay wag na. Masaputan ang bataan, wag mo lang mapasukan. Kala mo ba ikaw lang may kakayang mangakit? Ako rin kaya. Sinimulang luwagin ni Silom ang necktie nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Total, nasa honeymoon mood na tayo ngayon. Bakit hindi na natin ituloy to? Dinner date to Silom, hindi honeymoon. Ano namang masama ron? Ang ganda ng pagkakasetup mo. Red rose petals, candles with lavender scent, slow romance song. God, it's perfect for a dream honeymoon theme. Nagsimulang maglakad palapit si Silom sa kanya habang isa-isang tinatanggal ang butones ng suot nitong polo. Napaatras na lang siya dahil wala sa plano niya ang bagay na to. Silom, stop doing that. Bakit? Natatalo ko na bang pangakit mo sa akin? Tanong nito sa mababang boses. Umangat ng panggilid ng mga labi ni Jillian dahil sa inis. Para bang hinahamon siya nito. Binaba niya muna ang binigay na bouquet sa kanya ni Silom para luwagan ang pagkakatali ng roba niya. Tiningnan niya ang magiging reaksyon ng lalaki nang makita nito ang kanyang suot. At sino nagsabi na mabilis ako magpatalo? Come here, hubby. Touch my body. Darn, Jillian. Binuhay mo ng katawan ko. Wala nang atrasan ng bagay na to. Akmang lalapitan na siya ni Silom nang pigilan niya ito. What? Pero bago yan, kailangan ko muna ang pirma mo. Napatingin si Silom sa hawak ng ballpen at ang divorce paper na hawak niya. Napalunok ang lalaki at napatingin sa kanya. Tinaas na nito ang kamay, ang akala niya ay pipirma na si Silom, pero nagulat siya nang tabigin nito ang kanyang kamay, saka siya mabilis na pinangko papunta sa kanyang kwarto. Mamaya natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Maingat siyang binabalang lalaki sa ibabaw ng kama. Hayaan mo muna ako ipakita ang isang rason kung bakit ayokong pirmahan ng divorce paper na yan. Napalunok na lang si Jillian nang pumaibabaw si Silom sa kanya. Napansin niya unti-unting paglapit ng mukha nito. Dapat hindi siya sumang-ayon sa ginagawa ni Silom. Dapat siya ang nangaakit sa lalaki. Pero imbis na gawin ng bagay na yun, pinikit niya na lang ang kanyang mga mata at hinintay ang sunod na gagawin ng lalaki sa kanya. Nang magdungulan ng kanilang mga ulong, ay binuka ni Jillian ang kanyang mga labi para bigyan ng pagkakataon si Silom sa gusto nitong gawin. Parang nililiban ang kanyang katawan sa bawat haplos ng mainit na kamay ni Silom. Para siyang napapasok sa bawat tampi ng malalambot na labi nito sa kanyang balat at para siyang nalalasing sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga labi. Para siyang mabawaliw sa ginagawa ngayon ni Silom sa kanya. Kahit na kailan ay hindi sumaging gantong bagay sa kanyang isip na maaari niyang gawing panlaban sa kanyang asawa. I love you, Jillian.
Hindi niya na maintindihan ang sinasabi ni Selam dahil lunod na lunod na siya sa kakaibang sensasyong pinaparamdam ng lalaki sa kanya ng mga oras na yun. Wala nang ibang tumatakbo sa kanyang isipan kung hindi ang masarap na pakiramdam na bumabalot sa buo niyang katawan. Makailang beses nilang ginawa ang bagay na yun hanggang sa kusang bumagsak ang kanilang mga katawan sa kama dahil sa pagod na kanilang naramdaman. That was nice. Hinihingal niyang komento. Kung sinusubukan mo akong akitin, kailangan mo munang malagpasan ang ginawa ko. Hindi ko inaakala na may ganun ka palang side. Of course, kailangan palagi kang may alas na panlaban. Ngayon na nakita mo na ang side ko na yun, pipilitin mo pa rin ba ako makipaghiwalay sa'yo? Of course! Hindi mo pa rin ako mapipigilan kahit na gaano ka pa kagaling sa kama. Buo ng desisyon ko. Ngayon, pirmahan mo ng divorce paper nating dalawa. Hindi nagsalita si Selam kaya ang akala niya ay nakatulog na ito. Pero nang lingunin niya ito, nakita niyang nakatitig lang sa kanyang asawa. Ang ganda-ganda ng mga mata mo, Jillian. Alam ko naman ang tungkol sa bagay na yon. Ngayon, pumirma ka na. Pero nagtataka pa rin ako kung bakit hindi mo ako magawang makita. Nakikita kita, Selam. At isang bagay lang gusto kong gawin mo. Ang pirmahan ng mga papel na to. Bakit? Bakit ka ganyan, Jillian? Napakataas mo masyado. Hindi na kita kayang abutin kung hindi mo ko hahayaang pasukan ng buhay mo. Tama na. Sabihin mo sa akin kung anong nagtutulak sa'yo para gawin ang mga bagay na to, ha, Jillian? Makikinig ako. Iintindihin ko. Pangako ko sa'yo. Kinuha ni Selam ang kamay niya at hinalikan ng likod nito. Bigyan mo ako ng malalim na rason para bitawan kita. Napapikit na lang si Jillian dahil kahit siya ay nahihirapan sa ginagawa niyang to. Pero matagal niya nang sinabi sa kanyang sarili na ito talagang gusto niyang makamtan balang araw. At ito na ang tamang pagkakataon para magawa niyang bagay na yon. Kalayaan, Selam. Gusto kong lumayo sa mga taong nakapaligid sa akin. Mula sa pamilya ko. Buong buhay ko ay kinokontrol na ako ng pamilya ko. Dinidignan nila ang mga dapat kong gawin. Wala akong kalayaan na bumoses dahil wala akong karapatan. Then you came to my life. You saved me from them. Iniliw mo ako sa impyerno ng bahay na yon. But I want to be free, Selam. May luhang kumawala mula sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Samantalang nanatiling tahimik naman ang kasama niyang lalaki, kaya nagpatuloy siya sa pagkukwento. Gusto ko ng kalayaan para gawin ang mga bagay na matagal ko nang gusto. Gusto ko nang lumaya. Ayoko na ulit maranasan ang mga bagay na naranasan ko mismo sa loob ng bahay na yon. I want to be alone because I want to love myself this time. Gusto kong unahin ko muna ang sarili ko, bagong sinasabi ng ibang tao sa akin. Gusto ko namang magpakatotoo sa sarili ko. Naramdaman niyang paghigpit ng hawak ni Selam sa kanyang kamay bago ito muling halikan. Kung palalayaan ba kita, magiging masaya ka? Higit pa sa salitang masayang mararamdaman ko. Okay. Napatingin siya sa lalaki nang bumangon itong mula sa pagkakahiga sa tabi niya. Pero may gusto lang sana akong malaman. Ano yun? Kahit minsan ba'y minahal mo ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo? Napakagat na lang sa kanyang labi si Jillian dahil alam niyang kasagutang sa tanong na yun ni Selam. Bago pa man siya lingunin ng lalaki, ay tinalikuran niya na ito. Hindi kita kilala. Isa ka lang tao na naligaw sa buhay ko. Kaya kahit kailan, ay hindi naging parehong nararamdaman natin para sa isa't isa. Tumulo ang luha niya mula sa kanyang mata, sumisimbolo ng pagkawasak ng puso niya. Dahil kabaliktaran ng sinabi niya, ang tunay na sagot niya sa tanong ni Selam. Mabuti na lang at sinagot mo. Siguro, kaya gusto mo rin makipagwalay sa akin dahil kahit na kailan, ay hindi mo ako nasama sa mga plano mo sa buhay, tama ba ako? Tanong ulit ni Selam sa kanya, at sa pagkakataong yun, ay hindi na siya nakasagot pa. Nanatili siyang nakatalikod sa lalaki. Ako kasi, simula nung ikasal tayong dalawa, lahat ng plano ko sa buhay iniba ko na. Sabi ko noon, asawa na kita, kaya dapat kasama na kita sa lahat ng plano ko. Pero hindi ko naisip na may limitasyon din pala ang pagiging mag-asawa nating dalawa. Narinig niyang ginawang pagtawa ni Selam, pero hindi sayang laman niyon, kundi sakit at pagdurusa. Naramdaman niyang muli ang paggalaw nito hanggang sa maramdaman niyang malambot na mga labi ni Selam sa kanyang sentido. Ang mahalaga ay nagmahal ako ng isang babaeng hindi nawawala sa alaala ko. Hindi ako nagkamali sa babaeng pinakasalan ko. Tumayo si Selam at sinimulan ng pulutin ang mga damit nito. Pumunta ka bukas sa opisina ko.
Dalhin mo rin ang divorce paper nating dalawa para mapirmahan ko na. Hindi na nakakilos pa si Jillian mula sa kanyang kama hanggang sa marinig ng paglabas ni Silom sa kanyang kondo. Nang mawala ng lalaki sa lugar na yon, saka bumuhos ang luhang kanina pa pinipigilan ni Jillian habang naririnig ang mga sinasabi nito. Kahit na kailan ay hindi niya pinakita kay Silom ang nalahulog na siya dito dahil alam niyang pareho silang mahihirapan kapag maghihiwalay na sila at mukhang hindi nga siya nagkamali dahil pati ang puso niya ay nagluluksa dahil sa mga binitawan na salita ni Silom para sa kanya. Dapat ay maging masaya na siya dahil sa wakas ay mangyayari ng mga bagay na matagal niya nang inaasam na mangyari. Pero para bang tinakasan siya ng kanyang tapang at gusto niya nang bawiin ang lahat ng sinabi niya kay Silom at manatili nilang sa tabi nito. Pero natatakot siya na baka mawalan na naman siya ng karapatan na maging siya. Magawa ang mga gusto niya. Maging sunod-sunuran sa mga taong nasa paligid niya. Ayaw niya nang maulit pa ang bagay na yon. Mahal din naman kita. Pero sadyang hindi lang talaga tayo ang para sa isa't isa. Taas noon na naglalakad si Jillian papunta sa opisina ni Silom dala ang divorce papers nila. At ito nang huling beses na pupunta siya rito dahil nangako sa kanyang lalaki na pipirmahan na nito ang mga papeles na ito at makakalaya na siya. Ito nang huling pagkakataong matatawag ng asawa si Silom dahil sa ilang sandali na lang ay matatapos ang kontrata nilang dalawa bilang mag-asawa. At ito na rin ang huling pagkikita nila dahil pagkatapos ng araw na to, mapuputol ang koneksyon nila sa isa't isa. Hindi na nag-abalang kumatok si Jillian at pumasok na siya agad sa loob ng opisina ni Silom kung saan niya naabutan ng lalaking abala na naman sa pagtatrabaho nito. Nag-angat ito ng tingin at sinalubong siya ng isang matamis na ngiti. Kanina pa kita hinihintay. Ang akala ko nagbago ng isip mo eh. Magiging masaya na sana ako. Sorry, medyo traffic kasi. But don't worry, hindi nang bumabago ang isip ko. That's nice. Pwede ko bang mabasa muna ang divorce paper nating dalawa? Of course, you can. Inabot niya kay Silom ang hawak ng envelope na agad namang binuksan ng lalaki para basahin ang mga nasa loob nito. Pagkatapos nito, saan mo na balak pumunta niyan? Anywhere. Marami naman akong pera. Sa dami ng lugar na gusto kong puntahan, hindi ko na lang kung alin ang uunahin ko. Ay, planadong-planado na talagang mga gagawin mo, no? Ang tagal ko kayang pinagplanuhan ng bagay nito, kaya hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon. Yeah, you're right. Hindi makapaniwala si Jillian na nakakapag-usap pa sila ng ganito ni Silom na para bang normal na araw lang ang araw na to, na para bang hindi sila maghihiwalay. Baka kapag nagkataon ay magkita pa tayo sa ibang bansa. Bahagyang tumawa si Silom habang nasa papel pa rin ang paningin. Kapag nagkita tayo, huwag kang magsisi na pinakawalan mo ako ha. In your dreams, kahit na makasalubong kita, magpapanggap na lang akong bulag at kunwari hindi kita nakita, no? Ang sama mo naman. Kawayan mo lang ako. Tiningnan siya ni Silom at saka ngumuso. Parang wala naman tayong pinagsamahan yun eh. Umirap si Jillian para umuyos ang tingin dahil parang nilalamukos ang kanyang puso kapag nakikita niya si Silom na nakangiti sa kanya. Kahit na alam niyang mas nadudurog ito kesa sa kanya. Whatever, Silom. Pirmahan mo na yan, baka mahuli pa ako sa flight. Alright. Kumuha na ng ballpen si Silom. Parang makapigil hinga ang bawat minuto habang pinapanood niya si Silom na pirmahan ang divorce paper nila. Parang gusto niyang pigilan ang lalaki pero hindi siya makagalaw sa kanyang kinauupuan hanggang sa lumapat ang dulo ng ballpen at ginalaw din Silom ang kanyang kamay. Sinyales na pumirma na ito. Nakangiting inabot ito sa kanyang divorce paper na nanginginig naman niyang tinanggap. Here, blanco pang pangalan mo. Nasa iyo ng desisyon ngayon pero kahit anong maging desisyon mo ay re-respetuhin ko. Thank you. You're always welcome, Jillian. Mag-ingat ka palagi kahit na saan ka man magpunta. Huwag mong pababayaan ang sarili mo ha, dahil mahirap na magkasakit sa panahon ngayon. Wala na ako sa tabi mo para alagaan ka. Ginawa mo naman akong bata. Hindi naman ako tulad mo na kapag nagkasakit parang mamamatay na eh. Uy, foul yun. Nagkatrangkaso ako noon kaya naging ganun ako. Nagkatingin na silang dalawa at sabay na natawa. Napailing na si Jillian bago puti ng envelope na nasa harap niya at tumayo na para magpaalam kay Silom. Tiningnan niyang mukha ng lalaki. Pilit na kinakabisado ang bawat sulok ng mukha nito dahil hindi niya alam kung ilang taon pa ang kanyang bibilangin para mangyaring sinasabi nitong magkikita silang muli. Alis ka na ba? Gusto mo ba ihatid kita? Hindi na. I can handle myself. Thank you, Silom. For what? For everything.
Hindi maging ganito ka-thrill ang buhay ko kung hindi ka dumating sa buhay ko. Hindi ko matututuhan na sumaya kahit nasa maliit na bagay lang. And thank you for setting me free. You're always welcome. Salamat din sa lahat. Hindi na naging boring ang buhay ko simula nung maikasal tayong dalawa. Naging masaya ako kasama ka. Be free and be happy, Miss Torres. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ngumiti si Jillian at tiningnan si Selom. Para bang may sariling isip ang kanyang katawan at siya nang kusang naglapat ng kanyang mga labi sa labi ng lalaki para gawaran ng halik ang mga ito. Nang magkalayo ang kanilang mukha, ay muli siyang ngumiti rito. See you around, Mr. Fernandez. May mga bagay na hindi naman natin hiniling pero dumarating sa ating buhay. At may mga bagay naman tayong gusto pero hindi naman pala talaga ito para sa atin. At ang tanging magagawa lang natin ay tanggapin ang mga to dahil yun ang nakatadhana para sa atin. Kung ipipilit natin ang mga bagay na hindi talaga nakatakda para sa atin, baka may masagasaan na tayong mga tao at masaktan natin sila. Maaari ding makasira tayo ng buhay ng iba at maging dahilan yun para hindi sila makausad. 5 taon na rin palang nakakalipas, simula nang mangyaring mahabang kulitan nilang dalawa ni Selim sa pagpirma sa divorce paper. Pero nakakatawa lang isipin na siya tong ilang buwan nang naghahabol sa lalaki para sa pirma nito pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin pinipirmahan ang divorce paper nila. Mommy? Otomatikong napangiti ang mga labi ni Jillian nang makita niya ang kanyang anak na nakangiting palabas sa eskwelahan. Hello, Mommy! I miss you po! Sus naman, naglalambing na naman ang anak ko. How's your school, Kegan? I got a perfect score sa activity namin, Mommy. And look, I have 3 stars po. Wow! Very good naman ang baby ko na yan. Dahil ginalingan mo, anong reward ang gusto ni Kegan? Punta po tayo sa amusement park, Mommy. Amusement park? Sige, pupunta tayo ron. Dahil ang galing-galing ng baby ko. Sa loob ng 5 taon, ay wala na silang naging connection pa ni Selom. Hindi na rin nagtagpo ang kanilang malandas, kaya ginugol ni Julian ang kanyang buong atensyon sa pagpapalaki sa kanilang anak ni Selom. Nang maghiwalay sila nito, doon niya lang napagtanto na nagdadalang tao siya, pero hindi niya alam kung paano sasabihin sa lalaki, kaya mas minabuti na lang niyang palakihin mag-isa ang anak nila. Yaya, ready na ba yung mga gamit ni Kegan? Yes po ma'am. Sigurado po ba kayong na kayong dalaw lang pong aalis ni Kegan? Yes, gusto ko rin sanang masolo ang anak ko dahil matagal-tagal din kaming hindi nakapag-bonding mag-ina. Okay po ma'am, mag-ingat na lang po kayo sa pagmamaneho. Yes, thank you Yaya. Masaya sina Jillian at Kegan habang nasa daan papunta sa amusement park. Habang pinapalaki niya si Kegan, pinuhos na rito ang lahat ng pagmamahal na meron siya at binigyan niya ang lahat ng makakaya niya para maging masaya ang kanyang anak. Hindi niya rin isinekreto kay Kegan ang tungkol kay Selom, kaya kilala nito ang ama, pero kahit na kailan ay hindi pa nakita ni Kegan si Selom. Mommy! Napaapak sa preno si Jillian nang bigla na lang may sumulpot na kotse sa kanilang harap. Oh my God! Are you okay, Kegan? Yes po, Mommy. Ikaw po. Are you okay, Mommy? Yes, Mommy is okay. Dito ka lang, okay? Titingnan ko lang yung tao sa labas. Take care, Mommy. Hinalikan niyo muna si Kegan sa noo bago lumabas para kausapin ang driver ng sasakyan na muntik nang makabangga sa kanila. Nagkasalubong ang makila niyang nilapitan ng sasakyan nito. Sir, traffic po. Mukhang may nagkainitan ng mga driver. Avoid it and find another way. Malilate na ako sa meeting ko with Mr. Frisco. Okay po, sir. Oh, si Ma'am Jillian po ba yun? Otomatikong napatingin si Selim sa tinitingnan ng kanyang driver at napahinto siya nang makita niya si Jillian na nakikipagtalo sa isang driver na muntik nang makabangga sa sinasakyan ng babae. Tell to Mr. Frisco na malilate ako sa meeting. Mabilis na lumabas ang sasakyan niya at pinuntahan si Jillian. Hindi ka marunong magminor. Nasa kabilang lane na ako tapos sisingit ka pa? Hindi mo ba naisip na baka masaktan yung mga sakay ko? Sira ulo ka pala eh. Nakita mo na pala ako. Di dapat ikaw to nagminor. Ha? Are you for real? Sigurado ka bang may lisensya ka? Para kasing hindi ka naturuan ng mga rules sa daan eh. Yung sabi mo, napakatapang mo naman yata. Akmang hahawakan ng lalaki si Jillian nang mabilis niyang hinilang babae palapit sa kanya. Pre, kalma lang. Baing kausap mo. Tiningnan ni Selim ang kaalitan ng driver ni Jillian. Pwede mo naman kausapin ng maayos.
Tsaka, mukhang ikaw rin na may kasalanan eh. Nasa maling lane ka. Sino ka naman? Jowa nitong tangang babaeng to? Sabi ko, pwede ka makipag-usap ng maayos, diba? Pwede kang makulong dahil sa ginagawa mong yan. Anak ng leche, ang daming tatanga-tanga sa mundo. Tumalikod ang lalaki sa kanya. Mukhang nasindak ito sa pananakot niya. Hinintay nilang makaalis ito bago niya harapin si Jillian na mukhang irritable pa rin dahil sa nangyari. Ayos ka lang? Sana hinayaan mo lang akong upakan ng lalaking yon. Nakakaubos ng pasensya. Napairap na lang ito. Hindi maiwasan ni Silom ang mapangiti dahil kahit na ilang taon na silang hindi nagkita, parang wala pa rin pinagbagong babae. Siya pa rin si Jillian na hinahangaan niya sa matagal na panahon. Huwag masyadong mainit ang ulo kapag nasa daan. Baka mapaaway ka na naman sa susunod. Binitawan niyang mga kamay ni Jillian at saka huminga ng malalim. Long time no see. Kumusta ka? Yup, long time no see. Ayos lang naman ako. Nagpapatuloy pa rin sa buhay. Ikaw, mukhang may meeting ka ngayon na. Oo. Papunta ako sa meeting nung madaanan ka namin. Busy ka ba? Yes, I'm with someone. May lakad din kami ngayon. Tiningnan niyang sasakyan ni Jillian pero dahil tinti dito, hindi niya nakita kung sino ang kasama ito. I gotta go. Nice to meet you, Selom. Mabilis siyang tinalikuran ng babae at nagmamadaling bumalik sa sasakyan nito. Sinundan lang ito ng tingin ni Selom hanggang makaandar ang kotse nito. Kahit na nakalayo na si Jillian sa kanya, ang kanyang puso ay walang humpay sa malakas ng pagkabog na para bang aatikihin siya sa puso anumang oras. Matapos ang 5 taon niyang paghihintay na muling mag-cross ang kanilang mga landas, at sa wakas, nakita niya na ulit ang babae na pinakamamahal niya. Mommy, yung lalaki kanina, he looks like the man in the picture na sinasabi mong daddy ko po. Yes, he's your daddy. Really, Mommy? Yes, he's handsome, right? Like me, Mommy. But why is he in a hurry? Gusto ko pa naman mag-hi sa kanya. Gusto mo na siyang makita? Gulat na tanong ni Jillian dahil simula nang ipakilala niya sa kanyang anak kung sino ang ama nito. Kahit na kailan ay hindi nito hiniling sa kanya na puntahan ito upang makita si personal. Kung okay lang po sa'yo, Mommy. I want to meet him in person but if you don't want to, it's okay lang din po. Okay, makikipagkita tayo sa kanya. Pero be ready, okay? Hindi natin alam ang magiging reaksyon niya kapag nakita ka niya. It's okay, Mommy. Basta wag mo akong iiwan, ha. Hindi ako magiging sad, Mommy. Huminga ng malalim si Jillian sa kanginitian ng anak. Matagal niya nang inihanda ang kanyang sarili sa pagkakataong to. Nahihilingin ni Keegan sa kanya na makita si Selom at hindi niya ipagdadamot ang bagay na yun sa kanyang anak. Maaga pa lang ay nasa harap na sila ng kumpanya ni Selom kasama ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim at nakangiting tumingin kay Keegan. Everything will be fine, Keegan. Mabait ang daddy mo, di ba? Matutuwa siya kapag nakita ka niya. I'm so excited to meet him in person, Mommy. Makikita mo na siya. Just call him daddy kapag kinakausap ka niya, okay? Copy, Mommy. Naglakad na sila papasok dito. Huminto pa muna sila sa guard para ipakita ang ID niya rito. Ay, Ma'am Jillian, ikaw po pala yan? Sige na po, pasok na po kayo. Hindi mo na titingnan ng ID ko? Naku, hindi na po kailangan, ma'am. Binilinan po kaming lahat ni Mr. Fernandez na kapag nagpunta po kayo rito, papasukin na po namin kay agad. Sinabi niya yon? Opo, dahil asawa niya rin po kayo. Fake news din naman ang boss niyo. Ex-wife niya ako. But anyway, thank you. Papasok na kami. Sige po ma'am, ingat po. Nanlalamig si Jillian. Hindi niya alam ang kanyang mararamdaman dahil matapos ang 5 taon, ngayon na lang ulit makakausap ang lalaki. Oo, nagkita nga sila, pero hindi sa magandang sitwasyon, kaya hindi niya ito makausap ng maayos. Nataranta siya at hindi man lang niya nagawang kumustahin ito ng maayos. Hindi niya alam ang magiging reaksyon ni Silam kapag nalaman nitong may anak sila. Pero kahit na ano pang maging reaksyon ng dating asawa, ay nakahanda siyang tanggapin ito dahil nagawa niya ng palakihin si Keegan ng mag-isa. Kaya naman kakayanin niya pa rin ito hanggang sa siya naman ang alagaan ng kanilang anak. Come in. Tamad na sambit ni Silam nang may kumatok sa kanyang opisina. Inaasahan niya ang kanyang sekretarya na si Lance ang makikita niya dahil maraming meetings ang nakapila sa schedule niya ngayon. Busy? Napangat siya ng tingin nang marinig na ang boses ni Jillian.
Gulat siyang napatingin dito, pero mas nagulat siya nang makita niya ang kasama nitong batang lalaki. Julian, Pasensya na kung hindi na ako nakapagsabi sa'yo na pupunta kami. Baka kasi nagpalit ka na ng number. ano? Yun pa rin naman ang number ko. Really? Sana pala tinawagan muna kita bago pumunta rito. Oh no, it's okay. By the way, anak mo? Tanong niya, nang tinutukoy ay ang kasama nitong batang lalaki. Ah, yes, he's Keegan, my son. Oh, no, our son. What? Windang na tanong niya sa babae. Hello, Daddy! Naglakad palapit si Keegan sa kanya at formal na naglahad ng kamay sa kanyang harapan. I'm Keegan Torres Fernandez. Tiningnan niya si Keegan at sunod ay si Jillian na hindi makatingin ng maayos sa kanya. Julian, what is the meaning of this? Let me explain, Silom. Napahilamos na lang sa kanyang mukha si Silom habang hindi pa rin makapaniwalang nakatingin sa batang katabi ni Jillian na masayang kumakain ng ice cream na in-order nito. Anak ko ba talagang batang yan? Kailangan pa ba nating magpa-DNA para maniwala ka? No, I trust you. Pero, paano nangyaring bagay na yun? Nang umalis ako, noong pinapirmahan ko sa ang divorce papers natin, hindi ko alam na buntis ako. Sureball ka ba naman? Unang beses lang pero nakabuka na agad. Bahagyang natawa si Jillian kahit nakabado siya habang nagkukwento. Gusto ko sanang bumalik noon para sabihin sa'yo na magkakanak na tayo. Pero naduwag ako. Naunahan na ako ng takot ko at mga what ifs ko na paano kung hindi mo ako matanggap. Lalo nang pinagbubuntis ko. Paano kung hindi mo naman talaga ako mahal at hayaan na ako mag-isa noon? What if magalit ka sa akin at isipin na anak ko to si ibang lalaki? Yan ang mga katanungan na nasa isip ko. Hanggang sa napagdesisyonan kong itago na lang muna sa'yo. Lalo na't pinirmahan mo lang divorce paper natin. Pero hindi mo pinirmahan yon, didn't you? Yes, I know I'm stupid. Ako to nagmamadaling mapapirmahan sa'yo ang divorce papers natin. Pero nung pinirmahan mo na, ako naman tong hindi nakapirma. Because I just realized that I love you. At kulang ang buhay ko kung wala ka sa tabi ko. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo nagawang itago sa akin ng ganong katagal sa akin si Keegan. Talaga bang ganun lang kababang tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo, Julian? 5 fucking years. Imagine kung gaano katagal nang uli lang anak natin sa kalinga ng isang ama. Samantalang nandito lang ako, naghihintay sa pagbalik mo dahil mahal na mahal kita. Napahilamos na lang muli si Selim sa kanyang mukha dahil unti-unting nililamon ng galit ang kanyang puso. Pero alam niyang kung magpapatalo siya sa galit na to, baka maging sarado ang isip niya sa mga dahilan ni Jillian sa kanya. I'm sorry. I'm wrong. Pero natakot ako na baka wala na akong balikan dahil masyado kitang nasaktan noon. Yes, you hurt me so much. Pero hindi ibig sabihin nun ay nawala ng pagmamahal ko sa'yo. Kahit na tinalikuran mo ako, nandito pa rin ako at patuloy na umaasang babalik ka. Dahil naniniwala akong hindi ka ganung tao. Pero nangyari na. We can't undo the past. Nandito na si Keegan at ang tanging layunin ko na lang sa buhay ay bigyan siya ng magandang buhay. Hiniling niya lang na makita ka, kaya pinakilala na kita sa kanya. Nasa sayo na ang desisyon kung anong gusto mong mangyari. Wala na kaming balak na guluhin ka kung hindi mo matatanggap ang anak nating dalawa. Ang importante lang sa akin ngayon ay nagkita na kayo at nalaman mong tungkol sa kanya. Katahimikan ng namayanay sa kanilang dalawa, pareho nilang pinapanood si Keegan na masayang kumakain ng ice cream hanggang sa muling magsalita si Selim dahilan para mapatingin dito si Jillian. For almost 5 years na magkahiwalay tayo, hindi ko na nagawang tumingin sa ibang babae. Dahil nilagay mo ako sa sitwasyong hindi ikaw, wala akong pakialam. I even fired my secretary dahil yun gusto mo. Nagpakalunod ako sa pagtatrabaho ko para hindi ko masyadong isipin ang pag-alis mo. I'm still in love with my wife. Inabot ni Selim ang kanyang kamay at hinalikan ng likod nito. Alam kong hindi pa huli ang lahat. So please, let me be the father of our child. Babawi ako sa kanya. Babawi ako sa iyo. Pupunan ko ang mga taon na hindi tayo magkakasama. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Selim. Okay lang kung... Why are you always doubting for my love? Kusa kong ginawa to. Desisyon ko to. At galing sa puso ko ang mga sinabi ko. So please, hayaan mo akong magpakatatay sa anak natin at magpakaasawa sa'yo. Minsan ang akala natin,
Puro problema at kamalasan na lang dumarating sa ating buhay. Pero kung titingnan natin ang ibang side, mapapagtanto natin ang ganda pala ng naging buhay natin. Sa ilang taon na pakikipaglaban natin para sa ating mga pangarap, nandito pa rin tayo at patuloy na sumusulong at hindi nagpapatinag sa may bibigat at mapanakit ng mga problema. Lahat ng tao ay may problema. Hindi mo mararamdaman na buhay ka sa mundong to kung wala kang problema o dahilan para magpatuloy sa buhay. At kung minsan, may mga taong dumarating sa ating buhay na tutulong sa atin upang makapagpatuloy sa pag-usad. Ipinidpid ni sila ang mga kamay ni Jillian sa pader habang patuloy na hinahalikan ng mapupulang labi ng asawa. Sigurado ka bang natutulong na si Keegan? Oo, humihilik na nga eh. Mahina lang natawa si Jillian bago pagapangan ng kamay sa balikat ng asawa, pababa sa maskuladong likod nito. Hindi niya itatanggi na sa 5 taon nilang hindi pakikita, masyadong malaking pinagbago nito, lalong-lalo na ang maskuladong pangangatawan nito. Sa bawat paghaplos ni Silam sa kanyang balat, ay mas lalong nananabik ang kanyang katawan sa init ng pagmamahal ng kanyang asawa. Miss na miss kita, Jillian. Ako ba ang miss mo? O yung katawan ko? Oh, come on, wifey. I missed you so much. And also, your body. Mahinang natawa si Silam nang paluin siya ni Jillian sa braso. Kaya siguro gustong-gusto mong inaakit kita noon dahil may halong pagnanasa na rin ginagawa mo, no? Sabi ko naman sa'yo, kung ikaw maaakit sa akin, magpapaakit talaga ako. Masyado mong ginalingan kaya noon. Tuloy, bumigay agad ako. Sus, sabihin mo, baliw na baliw ka lang talaga sa akin. Kinda. But trust me, hindi ako tumingin sa ibang babae simula nung iwan mo ako. Buti naman kung ganon. Puputulin ko talagang kaligayahan mo. Correction, our happiness. Muling ginawa rin ng halik ni Silam ang kanyang mga labi bago itulak bahiga sa kama at ibabawan. Pero bago pa man matuloy ang kanilang ginagawa, nang marinig nila ang pagkatok mula sa pinto ng kanilang kwarto, kaya mabilis pa sa kidlat na naghiwalay at nag-ayos. Mommy! Daddy! I know you're both still awake. Ang akala ko ba'y pinatulog mo na siya? Yun din ang alam ko. Iniwan kong mahimbing siya natutulog sa kwarto niya eh. Nagmamadali si Silam para buksan ang pinto at papasukin ng kanilang anak. Mabilis itong tumakbo at tumabi kay Jillian. Mommy, can I sleep here? Sabi ni Tito Matias dapat daw tabi tayong matulog dahil baka raw magkaroon kayo ng bagong baby. What? Your Tito Matias said that? Yes po, pero hindi naman po ako iiwan, di ba, Mommy? Of course, baby. Hindi ka naman iiwan ni Daddy. Love na love ka kaya namin. Yes, we love you so much, son. Huwag ka masyadong nagpapaniwala sa tito mo, ha? Nananakot lang yun. Kung magkakaroon man kami ng bagong baby, that's your little brother. Napahawak na lang sa kanyang puson si Silam nang may maramdaman siyang kakaibang sakit dito. Umigting na lang kanyang panga dahil alam niyang kagagawa nito ng magaling niyang kapatid. Tiningnan ni si Jillian at nakita niyang pinapatulog na ulit nito si Keegan sa tabi nito. Napangiti na lang siya sa imahe na kanyang nakikita ngayon. Hindi niya naisip na balang araw ay matutupad ang kanyang pangarap na makita si Jillian nakatabi ang kanilang anak, tulad ng nangyayari ngayon. Ang akala niya ay matatapos ang pag-iikot ng kanyang mundo nang iwan siya ng babae, pero bumalik ito na may dalang magandang regalo sa kanya. Ito ang regalong hindi niya kayang ipagpasalamat dahil walang salitang makakapagpaliwanag kung gaano siya nagpapasalamat dahil dumating ang 2 pinaka-importanting tao sa kanya. Pero, kinilabit niya si Jillian na natutulog na. Agad namang nagising ang babae at napatingin sa kanya. Natutulog na si Keegan. Ituloy na natin ang nabitin nating loving. Totoo ngang may mga taong darating sa ating buhay na magiging dahilan natin para magpatuloy sa buhay. At ang mga tao na yon ay makakasama mo hanggang sa huli niyong hininga. Dito na nga po nagtatapos ang magandang story nito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here on Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!